Good day, everyone. Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instructions. So, yung Bible verse po natin is patungkol po sa wisdom ng ating Panginoon. So, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung ating Panginoong Diyos, tutulungan niya po tayo na magkaroon po ng decisions na magdudulot po sa atin ng magandang buhay. Yung napakalaking bagay po na mapangaralan tayo ng ating Diyos sa ating buhay. And karamihan sa atin, we make foolish decisions sa buhay natin. Pag Christian, iba kasi mag-isip. Iba yung pananaw. Ibang klase mag-isip compare sa mundo. Sa ibang tao na kung paano mag-isip pag Christian. Kung sino ang sumusunod kay Kristo at kung sino ang hindi. Malalaman mo the way mag-isip, the way mag-create ng decision. At lalo na kapag meron kang takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman, because the fear of the Lord. Now, yung fear of the Lord, it does not mean na takot tayo sa ating Panginoon Diyos. It means a deeper respect at a deeper understanding sa ating Panginoong Diyos. So, first, we have to have the fear of the Lord. It is the fear, the deep respect, and God is the foundations of the wisdom na kinikreate natin sa buhay natin. Paano malalaman kung ang isang tao is mali ang desisyon, mali ang destination na pupuntahan, mali ang landas, or gumagawa ba siya ng wise decision? Unang-una po, titignan po natin is yung foundation niya. Tignan natin kung ano yung puso, laman ng puso ng tao na yun. So, laking dapat po tayo eh. Lagi tayong sober. Lagi tayong tama mag-isip. Yung decision na ginagawa natin, dapat stable po tayo mag-isip. At lagi natin tinatanong, Lord, ito pong decision na gagawin ko sa iyo, magbibigay po ba ito sa iyo ng kapurihan? Ito pong decision po na gagawin ko sa iyo, magbibigay po ba ng kaluguran sa iyo? So, dapat lagi natin iisipin, ano ba yung nagbibigay ng honor sa ating Panginoong Hesukristo? Yun yung dapat iniisip natin every time that we make a decision. Kapag humble po tayo and teachable po tayo, mas madali tayong matuto. Mas madali tayong magkaroon ng kaalaman. Ang pagsisisi po kasi is nag-start yan sa pagiging humble na amin mo lahat ng mga kasalanan na gawa mo at nagsisisi ka. At dun po mag-start na matututo ka. Kasi you empty yourself eh. So ngayon, teachable ka na. Kasi tinanggal mo na din yung pride mo sa buhay mo. Minsan kasi nahirapan tayong matuto. Kahit napakaraming tao na or magagaling na tao na yung nasa paligid na sa atin natin na nag-a-advise sa atin. Bakit hindi tayo matututo? Kasi andun pa rin yung pride natin. Pride of life. Kaya minsan parang it's very hard for us para tayong yung bato na nababasa lang pero ang hirap mag-absorb ng knowledge and hindi teachable. Kasi matigas pa yung puso because of the pride. Pero when you humble, you are just like a sponge na kaya mong i-absorb lahat ng knowledge, lahat ng wisdom, lahat ng sasabihin ng tao sa'yo na mabuti naman yung pwedeng maidulot sa'yo. Kaya mong i-absorb yun. Teachable ka and stable yung wise
yung pagiging decision making mo sa buhay mo, kasi you have the foundation of a sponge heart na kaya mag-adjust, kaya mag-absorb, napupuno ng knowledge and wisdom from God. So, kailangan pananalihin natin na maging humble po tayo, humble with heart, and teachable, parang katulad ng isang punch, at huwag kang maging isang matigas na bato na nababasa lang pero walang alam. Mahirap po magkaroon ng pusong bato, mahirap turuan. At kadalasan, pag nagkakaroon tayo ng pusong bato, mas napapahamak pa tayo sa decision natin sa buhay, kasi nasa isip natin, alam na natin yan eh. That's why sabi nga doon sa Bible verse po na to, fools despise wisdom and instruction. Kasi nasa isip nila, alam na nila yan eh. Alam mo yun, doon yung pride of life sa kanila. Kaya mananatili kang tanga, mangmang, kapag ka pinili mong maging matigas na bato. Kaya ngayon, kaibigan, mas piliin mo sa buhay mo na yung puso mo is just like a sponge na kayang i-absorb lahat, na lalo na yung mga wisdom, word of God, kasi yun yung magdadala sa'yo para sa magandang buhay, sa tamang direksyon. And hope this Bible verse you will learn a lot. And meron po akong gustong i-share sa inyo na prayer in terms of observing the knowledge and wisdom. Now, ask yourself, are you a sponge or a stone? Ask yourself right now. And I want to share to you this prayer. Father, teach me your ways and make me wise in all I do. Help me become sponge of your knowledge and wisdom. Guide me to your truth. It is my desire to be a sponge that absorbs the wisdom of your word. I want to make a decision stable and honoring to you. Make you be glorified in my life. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you everyone, and God bless.